Alam nating lahat na matapos umakyat ang Panginoong Hesukristo sa langit, ang mga apostol ay nagpatuloy sa pangangaral ng Gospel of Grace. Hindi nakasulat sa Biblia kung paano namatay ang lahat ng apostol. Ang tanging nasusulat lamang ay ang pagkamatay ni Apostol Judas Iscariote at ni Apostol James the Great. Judas Iscariote, Matthew 27 verse 5. Kaya't inihagis ni Judas ang mga salaping pilak sa loob ng templo at umalis. Siya'y nagbigti. Ayon sa tekstong ito, nagpakamatay si Judas sa pamamagitan ng pagbibigti sa isang puno. Ngunit sa Acts 1 verse 18, binili ni Judas ang isang bukid sa pamamagitan ng kabayarang tinanggap niya sa kanyang kasamaan. Doon siya bumagsak na una ang ulo, nabiyak ang kanyang katawan, at lumabas ang lahat ng kanyang bituka. Ang tekstong ito naman ay nagsasabi na bumagsak si Judas ng una ang ulo at nabiyak ang kanyang katawan. Tila sumasalungat ito sa Matthew 27 na nagsasabing nagbigti siya. Ngayon, may ilan na nalilito at nagtatanong, nagbigti ba talaga si Judas sa puno o tumalon siya sa mataas na bangin kaya pumutok ang kanyang katawan? Ang simpleng, lohikal na sagot ay ito. Nagpakamatay si Judas sa pamamagitan ng pagbibigti at siya ay namatay at walang kumuha ng kanyang bangkay mula sa puno. Kaya nang ang kanyang katawan ay magsimulang mabulok at hindi nakayanin ang sariling bigat, ito ay nahulog sa lupa at nabiyak. At yun ang paliwanag kung bakit lumabas ang kanyang mga bituka. James the Great, son of Zebedee. Nakita ng Lord Jesus Christ ang magkapatid na sina James na anak ni Zebedee at ang kanyang kapatid na si John. Sila ay nasa bangka kasama ang kanilang ama na si Zebedee na naghahanda ng kanilang mga lambat nang sila ay tawagin ng Lord Jesus Christ. At agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod sa kanya. Nasusulat sa Acts 12 verse 2. Ipinapatay niya sa tabak si Santiago na kapatid ni Juan. Sa panahon ng paghahari ni King Herod sa ilalim ng pamahalaan ng Roma, nais niyang kalugdan siya ng mga Hudyo, kaya nakipagsabuatan siya sa kanila sa pamamagitan ng pagpatay sa mga tagasunod ng Lord Jesus Christ. Kaya iniutos niya ang pagpugot kay James the Great sa harap ng maraming tao, at noong mga panahong iyon, ang pagpatay sa mga tao bilang parusa ay bahagi ng libangan ng mga manonood. Sa panahong iyon, karamihan sa mga apostol ay lumago na sa kanilang pananampalataya dahil tinanggap na nila ang kapangyarihan at pagpapahid ng Espiritu Santo. Kaya sila ay puno ng katapangan na ipangaral sa publiko na ang Mesyas na hinihintay ng mga Hudyo na nasusulat sa mga kasulatan ay ang Lord Jesus Christ na kanilang ipinako sa krus. Ito ang dahilan kung bakit gustong patayin ng mga pinunong Hudyo ang mga tagasunod ng Lord Jesus Christ. At si James the Great ay isa sa mga apostol na namatay dahil sa kanilang kahilingan kay King Herod. Simon Peter. Si Simon Peter ay itinuturing na isa sa tatlong pinakamalapit na apostol ng Lord Jesus Christ. Nang tawagin siya ng Lord Jesus Christ, siya ay galing sa magdamag na pangingisda, ngunit wala siyang nahuli. At kahit nag-alinlangan, muli niyang inihagis ang kanyang lambat nang utusan siya ng Lord Jesus Christ mula sa kanyang bangka. Ngunit matapos niyang gawin iyon, siya ay namangha dahil ang kanyang nahuli ay napakarami, kaya kinailangan niyang humingi ng tulong sa ibang mangingisda na malapit sa kanya upang hilahin ang kanyang huli. Kilala si Apostol Peter bilang nag-iisang apostol na lumakad sa ibabaw ng tubig noong gabing ang Lord Jesus Christ ay naglakad sa ibabaw ng dagat habang ang mga apostol ay nasa bangka. Kilala rin siya sa pagputol ng tainga ni Malchus na inutusang hulihin ang Lord Jesus Christ matapos ang huling hapunan. Hinugot ni Peter ang kanyang tabak at pinutol ang tainga ng kawawang sundalo, ngunit ibinalik ito ng Lord Jesus Christ. Matapos patayin ni King Herod si James the Great at makatanggap ng papuri mula sa mga Hudyo, binalak niyang patayin si Simon Peter. Kaya iniutos niya ang pagpapahuli kay Peter at siya ay ikinulong. Siya ay binantayan ng 4 na sundalong Romano na inutusang huwag matulog. Ngunit iniligtas si Peter ng anghel ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapalaya sa kanya
nang hindi napapansin ng mga sundalong nasa tabi niya. Gayunpaman, dumating ang panahon na pinahintulutan ng Panginoon si Peter na umuwi. Siya ay muling nahuli o kusang sumuko at ipinako sa krus ng patiwarik. Sa katunayan, ayon sa tradisyon, si Peter mismo ang nagsabi sa mga papatay sa kanya na ipako siya ng patiwarik dahil hindi siya karapat-dapat na ipako tulad ng Lord Jesus Christ. Nasusulat sa John 21 verse 18 to 19. Tandaan mo ito. Noong ikaw ay bata pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at pumupunta ka saan mo ibig. Ngunit kapag ikaw ay matanda na, iuunat mo ang iyong mga kamay at may magbibihis sa iyo at magdadala sa iyo sa lugar na ayaw mong puntahan. Sinabi ito upang ipahiwatig kung paano mamamatay si Pedro para sa ikaluluwalhati ng Diyos. At sinabi niya sa kanya, "Sumunod ka sa akin." At si Peter ay namatay sa pamamagitan ng pagpapako sa krus kung saan tunay niyang iniunat ang kanyang mga kamay tulad ng sinabi sa kanya. Andrew. Si Andrew ay kapatid ni Simon Peter. Siya ang nagpakilala sa ibang mga apostol tungkol sa Lord Jesus Christ. Nasusulat sa John 1 verse 35 to 40 na siya ay dating alagad ni John the Baptist habang siya ay nangangaral tungkol sa pagsisisi. Ayon sa tradisyon, nagpunta si Andrew sa isang lugar kung saan laganap ang pagkain ng tao. Itinuturo rin ng mga kwento na siya ang isa sa mga unang nagpalaganap ng Kristyanismo sa ilang bahagi ng Russia. Pagkatapos nito, pumunta siya sa Greece, sa lalawigan ng Patra upang ipagpatuloy ang pagpapalaganap ng Ebanghelyo ng Lord Jesus Christ. Ngunit ang gobernador ng lugar na iyon na nasa ilalim pa rin ng Imperyong Romano ay nag-utos na siya ay hulihin. Siya ay hinatulan na mamatay sa pamamagitan ng pagpapako sa krus. Ngunit si Andrew na naniniwalang hindi siya karapat-dapat na ipako sa parehong anyo ng krus kung saan ipinako ang Lord Jesus Christ ay humiling na ipako siya sa krus na hugis X. Habang siya ay nasa krus, may mga taong nakikinig pa rin sa kanya habang ipinapangaral niya ang ebanghelyo ng Lord Jesus Christ hanggang sa kanyang huling hininga. Thomas. Siya ay dating kilala bilang Doubting Thomas dahil hindi siya naniwala na ang Lord Jesus Christ ay nabuhay muli. Hindi siya naroon nang magpakita ang Lord Jesus Christ sa kanyang mga apostol matapos ang muling pagkabuhay. Nasusulat sa John 20 verse 25 to 28. Sinabi sa kanya ng ibang mga alagad, "Nakita namin ang Panginoon." Ngunit sumagot siya, "Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang sugat ng mga pako sa kanyang mga kamay at naipapasok ang aking daliri sa mga iyon at naipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran." Pagkaraan ng 8 araw, muling nagtipon ang kanyang mga alagad at kasama na nila si Thomas. Kahit nakasara ang mga pinto, pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, "Sumainyo ang kapayapaan." Pagkatapos, sinabi niya kay Thomas, "Ipasok mo ang iyong daliri rito at tingnan mo ang aking mga kamay. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, kundi maniwala ka." Sumagot si Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Matapos nito, naniwala si Tomas. Tulad ng ibang apostol, siya ay lumabas upang ipangaral ang mabuting balita. Nagpunta siya sa Persya at India. Ayon sa isang kwento, pinatay siya ng isang pari na naglilingkod sa diyosang si Kali dahil sa galit sa kanyang pangangaral. Sa ibang bersyon, 4 na sundalo ang pumatay sa kanya dahil ayaw nila sa gospel na kanyang ipinapangaral. Apostol Philip. Si Philip ay kilala bilang apostol na nakaranas ng kakaibang pangyayari na tila paglipat sa ibang lugar sa isang iglap. Ipinangaral niya ang Gospel of Salvation sa isang eunuch na opisyal na nagbabasa ng kasulatan, ngunit hindi ito nauunawaan. Matapos niyang ipaliwanag ang kasulatan at mabautismuhan ng opisyal, siya ay biglang dinala ng Espiritu ng Diyos sa ibang lugar. Siya rin ang apostol na humiling sa Lord Jesus Christ na ipakita ang Ama. Ngunit sinabi ng Lord Jesus Christ na ang nakakakita sa kanya ay nakakakita na rin sa Ama. Ayon sa tradisyon, si Philip ay nagpunta sa Phrygia, isang sinaunang lugar sa Turkey, upang ipangaral ang Gospel of Salvation.
Ngunit ang mga Hudyo na tutol sa mga aral ng Lord Jesus Christ ay nagpaaresto sa kanya. Siya ay ipinako sa krus ng patiwarik at habang siya ay nakapako, siya ay binato hanggang sa siya ay mamatay. Matthew. Si Matthew ay kilala bilang Matthew the tax collector. Siya ay kinamumuhian ng mga Hudyo dahil siya ay nagtatrabaho para sa pamahalaan ng Roma upang mangolekta ng buwis mula sa kanyang sariling bayan. Tulad ng ibang apostol, sinunod niya ang utos ng Lord Jesus Christ na pumunta sa iba't ibang bansa at ipalaganap ang salita ng kaligtasan. Siya ay nangaral sa Persya at gayon din sa Ethiopia, sa Africa. Siya ay namatay bilang martir at pinatay sa pamamagitan ng sibat sa sinaunang lungsod o lalawigan ng Nadaba. Bartholomew o Nathaniel. Si Bartholomew ay kaibigan ni Philip na nagpakilala sa Lord Jesus Christ bilang siyang isinulat ni Moses sa kautusan. Siya rin ang apostol na nagtanong kung may mabuting bagay bang magmumula sa Nazareth. Siya ang apostol na pinuri ng Lord Jesus Christ bilang isang taong walang kapintasan. Naniwala si Bartholomew na ang Lord Jesus Christ ang Kristo nang sabihin sa kanya na nakita siya sa ilalim ng puno ng igos habang siya ay nananalangin. Nagpunta si Bartholomew sa iba't ibang lugar sa sinaunang Asia upang ipangaral ang tungkol sa Lord Jesus Christ. Nangaral din siya sa India at pagkatapos ay nagpunta sa Armenia kasama si Apostol Thaddeus. Marami ang naniniwala na sila ang dahilan kung bakit kumalat ang Kristyanismo sa bansang iyon. Dahil sa kanyang pangangaral, ang hari ng Armenia na si Polemius ay sumunod sa Lord Jesus Christ. Ngunit ang kapatid ng hari na si Astyages ay nagalit at iniutos ang kanyang kamatayan. Si Bartholomew ay pinatay sa isa sa pinakamasakit na paraan. Siya ay ipinako sa krus, binalatan ng buhay, at hinayaang dahan-dahang maubos ang kanyang dugo bago siya tuluyang pinugutan ng ulo. May teorya rin na ang pangyayaring ito ay hindi nangyari sa Armenia kundi sa Kalyan, India. Ngunit anuman ang eksaktong lugar, pinaniniwalaan pa rin na siya ay namatay sa pamamagitan ng pagpapako sa krus, pagbabalat ng buhay, at pagpugot ng ulo. James the Less. Si James the Less ay tinukoy bilang kapatid ng Panginoon. Nasusulat sa Galatians 1 verse 19, "Wala akong ibang nakitang apostol maliban kay Santiago na kapatid ng Panginoon." Hindi malinaw kung sino ang tunay niyang magulang, kung si Mary o si Joseph, o kung siya ay pinsan lamang ng Lord Jesus Christ. Ngunit malinaw na ang Lord Jesus Christ ay anak ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo, kaya hindi siya direktang kaugnay ng sinumang tao sa dugo. Ayon sa tradisyon, si James ay namatay sa pamamagitan ng pagbato. Siya ay nangangaral sa Damascus nang magalit ang mga Hudyo, kaya siya ay kanilang inaresto at binato. Hindi siya agad namatay sa pagbato. Ngunit, isa sa mga pumatay sa kanya ang humampas sa kanyang ulo gamit ang pamalo na siyang naging sanhi ng kanyang kamatayan. Simon the Zealot. Si Simon the Zealot ang isa sa mga pinakamisteryosong apostol ng Lord Jesus Christ dahil kakaunti ang impormasyon tungkol sa kanyang nakaraan. Naniniwala ang mga unang Kristiyano na ang pangalang Zealot ay dahil siya ay kabilang sa grupong Zealots. Ang mga Zealot ay isang lihim na samahan ng mga Hudyo na ang layunin ay patayin ang sinumang kalaban ng kanilang paniniwala. May ilan ding naniniwala na si Simon ay maaaring inatasang patayin ang Lord Jesus Christ. Ngunit nang makita niya ang kanyang mga gawa, siya ay naging alagad nito. Matapos niyang masaksihan ang muling pagkabuhay at pag-akyat ng Lord Jesus Christ at matanggap ang kapangyarihan ng Espiritu Santo, iniwan niya ang kanyang dating buhay at nangaral tulad ng ibang apostol. Nagpunta siya sa Egypt, Britanya, Persya, at ilang bahagi ng Africa. May dalawang bersyon ng kanyang kamatayan. Sa unang bersyon, habang nasa Persya, tumanggi siyang mag-alay sa araw ng pag-aalay ng mga pagans, kaya siya ay hinuli at pinatay sa pamamagitan ng paghati sa kanyang katawan gamit ng lagare. Sa ikalawang bersyon, habang nasa Syria, siya ay nahuli at ipinako sa krus hanggang sa mamatay. Jude o Thaddeus. Kaunti lamang ang impormasyon tungkol kay Jude.
May ilang nagsasabi na siya ay kapatid ni James the Less, ngunit hindi malinaw kung siya ay pinsan o malayong kamag-anak ng pamilya ng Lord Jesus Christ. Ang mahalaga ay matapos ang pag-akyat ng Lord Jesus Christ, si Jude ay nagpunta sa Mesopotamia at nangaral doon sa loob ng 10 taon. Dahil dito, marami ang naging Kristiyano. Pagkatapos, bumalik siya sa Jerusalem upang makasama ang ibang apostol. Siya at si Simon the Zealot ay nagpunta sa Judea, Samaria, Iran, Libya at iba pang lugar upang mangaral at mag-akay ng mga tao sa Lord Jesus Christ. May nagsasabing siya ay pinatay sa pamamagitan ng palakol, pamalo sa ulo, sibat o pagpapako sa krus. Matayas, nasusulat sa Acts 1 verse 23 to 26. Kaya't nagharap sila ng dalawa, si Jose na tinatawag na Barsabas, na may palayaw na Justus, at si Matayas. At sila'y nanalangin, Panginoon, alam mo ang puso ng bawat isa. Ipakita mo sa amin kung sino sa dalawang ito ang iyong pinili upang maging apostol na papalit sa tungkuling iniwan ni Judas nang siya'y magtungo sa lugar na dapat niyang kalagyan. Pagkatapos, sila'y nagpalabunutan at si Matias ang nabunot. Si Matayas ang napiling kapalit ni Judas bilang ika-12 apostol. Tulad ng iba, hindi malinaw ang eksaktong paraan ng kanyang kamatayan. May nagsasabing siya ay binato at pinugutan sa Jerusalem. Ang iba naman ay nagsasabing siya ay ipinako sa krus sa Roma. May ilan ding naniniwala na siya ay nangaral sa Ethiopia, kung saan siya ay pinatay ng mga taong kumakain ng tao. John the Beloved. Si John ang apostol na pinakamamahal ng Lord Jesus Christ. Siya rin ang apostol na pinagsabihan kung sino ang magkakanulo sa Lord Jesus Christ noong huling hapunan. Isa siya sa 3 apostol na nakasaksi sa pagbabagong anyo ng Lord Jesus Christ. Ayon sa tradisyon, si John ay hinuli sa Roma at sinubukang patayin sa pamamagitan ng pagluluto. Siya ay inilagay sa isang malaking sisidlan ng kumukulong langis sa gitna ng isang Coliseum upang panoorin ng maraming tao. Ngunit ang hindi kapanipaniwala ay hindi siya namatay. Siya ay nakaligtas at nagpatuloy sa pangangaral ng gospel. Dahil sa kabiguan nilang patayin siya, siya ay ipinatapon sa Patmos, kung saan niya isinulat ang aklat ng Revelasyon. May ilan na naniniwalang siya ang nag-iisang apostol na namatay sa katandaan. Ngunit may iba namang naniniwala na siya ay buhay pa hanggang ngayon, ayon sa nasusulat sa John 21 verse 22 to 23. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Kung nais kong manatili siya hanggang sa aking pagparito, ano ang pakialam mo? Sumunod ka sa akin, dahil dito kumalat ang balita sa mga kapatid na ang alagad na iyon ay hindi mamamatay." Ngunit hindi sinabi ni Jesus na hindi siya mamamatay, kundi kung nais kong manatili siya hanggang sa aking pagparito, ano ang pakialam mo? Apostol Paul. Paano naman si Apostol Paul? Si Apostol Paul ay ang apostol na pinili ng Lord Jesus Christ matapos ang kanyang pag-akyat. Ang kanyang dating pangalan ay Saul. Kilala siya bilang manguusig ng mga tagasunod ng Lord Jesus Christ. Siya ay naroon pa nga nang batuhin si Stephen, isa sa mga tapat na alagad ng Lord Jesus Christ. Ngunit habang siya ay papunta sa Damascus, doon ay nakasalubong niya ng harapan ng Panginoong Hesukristo. Siya ay nabulag sa matinding liwanag at ipinaalam sa kanya na ang kanyang inuusig ay ang mismong Panginoon. Pagkatapos nito, siya ay naging apostol ng mga hentil. Siya ang sumulat ng karamihan sa mga aklat ng Bagong Tipan na binabasa natin ngayon. Mas marami siyang nahikayat kumpara sa ibang apostol. Hindi nasusulat sa Biblia kung paano siya namatay, ngunit ayon sa kasaysayan, iniutos ni Emperor Nero ang kanyang kamatayan. Siya ay pinugutan ng ulo matapos ang mahabang panahon ng pagkakakulong sa Roma. Ito ang kabuuang buod kung paano namatay ang mga apostol ng Lord Jesus Christ. Pero ito ay ang kamatayan lang nila sa pisikal na katawan, at sila ngayon ay nasa langit kasama ng Lord Jesus Christ. Naghihintay na lang ng panahon kung kailan sila babalik kasama ang Panginoong Hesus para sa paghuhukom sa mundo. Kung nagustuhan mo ang video, ay paki-like mo na ito para mas makita naman tayo ng iba pa.
God bless sa inyong lahat.